Sabi nga, beauty is in the eyes of the beholder. So, alam niyo naman na siguro kung anong meaning neto. Malalaman niyo sa bandang dulo netong video na to. So, makikita niyo nga pala, vintage cake, vintage na bouquet cake pa, na floral cake pa itong ginagawa ko. 6x4 ang size neto, pero yung final output niya, umabot siya ng 6x5. And then, ganyan lang kulay, parang cream yata yan, no? Yung kulay niya, basta ganun. Tapos, ano to, pag sa mga ganitong vintage cake, napakagastos nito sa icing, kaya talagang mas mahal din siya compare sa ordinary lang. Tapos, alam nyo ba na extra challenge din sa amin na nagde-decorate kung ano ba yung piping tip na ginamit based doon sa inspo. Siyempre, yung mga kadalasan na ginagamit, ma-familiarize namin. Pero yung kadalasan na hindi siya ganun ginagamit, huhulaan pa namin or tinitesting pa namin kung aling piping tip ba yung ginamit dito or kung hindi, may piping tip ba kami na available. Pag sa mga ganito nga pala na na design, mas maganda yung icing mo, naka-chilled siya para mas sharp yung kalalabasan ng mga icing. Tapos ito nga pala, feeling ko sa sobrang dami ng design niya sa gilid, halos siksikan na siya, hindi niya ma-emphasize gano yung design. Kasi nakita nyo, di ba, may ganyan na sa gilid. Meron pa yan siya, ayan, di ba? Sobrang siksikan na siya. Or, I think medyo, at least siguro 6x6 yung magiging size dapat netong cake na to. Yung pinaka-final output para ma-emphasize yung design niya. Tapos, ito yung sa part na challenge nga pala. Ito nga pala, sabi kasi ni customer, siya daw yung, bibili ng topper. Kapag ganun na nagsabi si customer, kadalasan, pinapa-DIY ko talaga yung topper. Kaya lang ito kasi neighborhood, kaya sabi ko, sige, okay lang. Pero, syempre, may additional na service charge. Syempre, hindi naman na porket sila bumili ng ng topper, iabot sa'yo, isasalpak mo na. Syempre, kailangan gagamitan mo din yan ng time sa lilinisan mo pa yan. Tapos, check mo pa kung saan angulo maganda, ganito, ganyan. Kaya dapat kapag ganyan nagpa-DIY si customer, mag-additional service charge din tayo kung ilang oras natin sa tansya natin na magagamit pag inilagay natin. Tapos, pansin nyo, medyo crowded na yung bulaklak. Hindi ko talaga nilagay lahat yung flower niya na binigyan ni customer. Tapos, syempre, kung ano yung gusto ni customer na sa design na sa tingin niya ay maganda, pwede tayong mag-suggest pero hindi natin pwedeng kontrahin. At ito na nga pala yung kinalabasan. Then, sinabihan ko si customer yun na dikitan ng mga flower na icing kung pwedeng scrape nila kasi we're not sure kung may chemical or pesticide ba itong mga flower na to. Though, hinugasan ko siya ng maigi. So, yun lang.